ito yung sesame seeds na nilagyan ko na ng asukal. Tinusta ko din. Nilagyan ko ng asukal. Then, yung niyog na yan. Isang buong niyog yan. Then, grenade ko lang siya sa cheese na grater. Medyo, iba yung niyog dito. Wala ng water. Hindi ko alam kung makaano ang tiyan namin sa niyog. So, ito mga naluto na yan. Bilog ko na itong kumulo na yung tubig ko. So, i-flatten ko siya. Basahin ko ang kamay ko. Flatten ko tapos ihulog ko dito. Punta kami ngayon ng Line Burger. Mag-ano kami, blueberry picking. Sila, last batch na yung isa. So, nabili namin itong glutinous fries doon sa Asian Mart. Kasi hindi mo yung nakita sa nakita mo na nag-float na. Katulad nito, nag-float na siya. Pwede na yan. Mabilis na. Nag-float na siya. Ang galing na siya. Maganda na i-flatten na siya kaagad, pero konti lang naman ang lulutuin ko, hindi ako mag-rush. Tapos mas maganda na manipis siya para madali lang siyang lumutaw, mag-float. Nahulog pa yung isa. Hindi ko na isali. Hindi ako nagwalis.
luto na, ilagay mo siya doon sa, huwag mo ipadikit-dikit sa ano iba. Lagay mo siya sa niyog. Ito. Then, i-coat mo siya sa niyog. Tapos, i-arrange mo na siya ng ganyan. So, dapat pag nagluto ka, huwag mong idikit-dikit yung mga ano kasi may possibility na didikit din yung ano. So, ito, hindi ko muna siya ilagay yung roasted. Kapag kakain na, saka mo siya ilalagyan ng roasted na sesame seed with sugar. Iba na yung niyog nito kasi hindi na siya talagang ano, yung milky. Kahit na yung nasa lata dito, iba ang pagkaano niya, pagkalasa ng niyog. Tama-tama lang yung natirang niyog sa natirang batch din na nakasalang pa. After nito, maliligo na ako. Okay, so kunin na natin yung nasalang. Ito na yung niyog na ito. Naka-float na lahat. So, huwag mo siyang dikit-dikit, naka-ano pa rin siya, naka-separate dito kasi didikit pa yan sila. Kaya pala yung ano, nilalagyan ka agad ng niyog para ma-arrange mo siya at hindi magdikit-dikit. Okay, so yan. Then center na gawin natin, i-coat natin siya ng niyog. Lagay ko ito dito sa ibang lalagyan kasi nag-flop siya dito. Bawasan natin ito dito banda. Ayan. Hindi ko lang alam kung mainit pa ba na ilagyan siya. Sa palagay ko mainit pa dapat para sticky pa siya, mag-stick pa yung coconut. Kasi I remember mga 3 beses lang kami nagluto nitong ganito sa ano, sa Pinas. So, yung unang beses sa bahay. Tapos, yung once na hindi ko makalimutan, yung nagluto kami ng ganito sa Baliti. Tinusta namin yung, ay hindi. So, yung nagluto na kami, nag-float na kami ng ganito. Tapos, kumain na kami. Parang hindi man lasang ano, hindi lasang ganito yung kinakain namin. Kaya pala, dahil hindi namin tinusta yung ano, yung sesame. Nagtawanan kami nila ate. Okay, so yan na po. So ito, ipapak ko lang siya. Ipak ko siya. May natira pang nilog. Ilagay ko pa ito sa ziplock. Ayun, baka magamit ko pa ito.
freezer ko siya. So, gasa ko na ito.